Magandang oras mga ka-coop. Pag-uusapan natin ngayon paano ba ang magparehistro ng kooperatiba sa Pilipinas. Ano-ano yung ang mga hakbang, mga dokumento na kailangan nating ihanda para sa pagpaparehistro ng ating kooperatiba. Bago tayo magpatuloy, disclaimer lamang. Ang mga opinyon at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay sa akin lamang at hindi nagre-representa ng anumang organisasyon o institusyon. Ang mga karanasan at kaalaman ko ay batay lamang sa aking personal na pangunawa, pananaliksik, at hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw ng iba. Una, kailangan nating magkaroon ng pre-registration seminar certificate. Paano ba natin makukuha itong pre-registration seminar certificate? Pumunta sa inyong pinakamalapit na ah, Regional Extension Office ng Cooperative Development Authority para mag-request ng pre-registration seminar na tanging ang Cooperative Development Authority lamang ang nakapagbibigay ng training nito. Para mapadali ang inyong pag-request, pwede namang kumonsulta o pumunta sa inyong designated na cooperative development officer sa inyong bayan o siyudad. Kung wala mang mga cooperative development officer, mayroon silang tinatawag na mga cooperative coordinators, cooperative focal, na sila ang uh, bibigay ng assistance sa kooperatiba sa kanilang bayan o kaya siyudad. Maaari ring sumulat sa mga regional offices ng Cooperative Development Authority. Pumunta lamang sa website ng Cooperative Development Authority at makikita ninyo yung mga official na email account at mga contact numbers ng iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas. Ang pangalawang dokumento na kailangan sa pagpaparehistro ay may tinatawag na economic survey. Ang economic survey ay parang isang simple na feasibility study ng magiging kooperatiba ninyo. Huwag mag-alala at ito'y mayroon ng forma ang Cooperative Development Authority na isusundan na lang ng mga magiging kooperatiba. Sunod na kailangan natin na dokumento, meron tayong tinatawag na Articles of Cooperation. Ano ba itong Articles of Cooperation? Articles of Cooperation, ito yung magiging kontrata ng mga cooperators o sabihin na nating membro ng kooperatiba sa ating gobyerno na nirerepresenta ng Cooperative Development Authority. Dito nakapaloob yung mga magiging pangalan ng inyong kooperatiba, ano yung kanyang magiging opisyal na address, sino-sino yung mga magiging membro nito, magkano yung magiging tinatawag na authorized share ng inyong kooperatiba. At dito rin nakalahad yung mga unang membro ng kooperatiba, kalakip ng kanilang mga
ibinigay at sinubscribe na share capital. Lahat ng mga membro ng kooperatiba ay pipirma sa dokumento na ito. Gaya rin ng sa economic survey, sabi natin, huwag mag-alala sapagkat ang Cooperative Development Authority ay mayroon ng nakahandang mga forma ng Articles of Cooperation. Sunod na dokumento na kailangan sa pagpaparehistro ay ang tinatawag nating bylaws. Ano naman itong bylaws? Ang bylaws, ito naman ay ang magiging kontrata ng mga membro. Dito nakapaloob ang mga iba't ibang alituntunin sa kanilang kooperatiba. Ano yung mga magiging membro? Saan manggagaling ang kanilang mga membro? Ano-ano yung mga kwalifikasyon ng pagiging membro? Ilan dapat ang mga isusubscribe na share ng isang magiging membro? Ilan ang mga ano-ano yung mga magiging opisyal? Anong iba't ibang mga committee? At yung mga magiging management ng kooperatiba. Sunod na dokumento ay ang tinatawag na Treasurer's Affidavit. Itong dokumento naman na ito ay nagpapatunay o kaya'y pinipirmahan ng treasurer ng kooperatiba kung magkano yung kanilang nasingil na membership fee, paid capital, ilan na yung na-subscribe na share, at ilan yung authorized share capital ng kanilang kooperatiba. Dahil ito ay isang affidavit, ito ay kailangang notaryado rin na dokumento. Ang sunod na kailangan na dokumento ay yung surety bond. Ang surety bond naman, ito yung kinukuha sa mga insurance companies. May mga kooperatiba na ang kanilang serbisyo ay mga nagbibinta ng insurance, gaya ng Crimes, One CISP, at marami pang iba. Ang surety bond ay kailangan kung sino yung mga ma-identify ng kooperatiba na mga posisyon na may mga hawak na importante, gaya na lamang ng kanilang chairman, manager, treasurer. Pero hindi lang doon nakalimit ang pwedeng kunan ng surety bond. Depende sa magiging struktura o kaya'y lawak ng operasyon ng isang kooperatiba, marami sa kanyang mga magiging opisyal at empleyado ay kailangan ng ma-cover ng isang surety bond. So, yan po yung mga iba't ibang dokumento na kailangan sa pagpaparehistro ng kooperatiba. Depende sa klase ng kooperatiba, mayroon ding mga idinadagdag ang Cooperative Development Authority, gaya na lamang ng mga transport cooperative, water service cooperative, agrarian reform cooperative. So, depende kung minsan. Pero itong 6 na ito yung mga common
na kailangang isinusumite ng isang grupo na magrerehistro sa Cooperative Development Authority. Maraming salamat. Sana'y may natutunan kayong bago at pakinabang. Kung may mga tanong o suggestion kayo, pwede inyong iwan sa ating comment section. Abangan ang mga sumusunod na video natin. Maraming salamat.